Mga kapuso, handa raw sina Senador Juan Ponce Enrile, Jingo Estrada at Bong Revilla na magpakulong sakaling maglabas nga ng arrest warrant ang Sandigan Bayan kaugnay sa kinakaharap nilang kasong plunder. Attorney Gabby, ano na ang mangyayari sa susunod na kabanatang inaasam-asam, no? Sakaling maaresto nga yung tatlo, suspendido ba sila agad? O pwede bang makialam ang Senado ukol sa pagdidisiplina ng mga miyembro nito? Good morning muna pala. Ay, good morning and happy Independence Day, syempre. Well, ang sagot dyan ay mahahanap sa loob ng mga provision ng Republic Act 7080 ang batas ukol sa plunder na nagsasabi na pag nagkaroon ng isang valid information sa ilalim ng batas na to, yung public officer na yan shall be suspended from office. So, mandatory. So, it's more mandatory than it is automatic. Okay? Ibig sabihin, kailangan pa rin na merong magtatakda ng suspension nito. In this case, yung Sandigan Bayan. Pero parang wala siyang choice. Ay, yun na nga. Pero hindi naman kaya mangyari. Pero hindi automatic na kahit na wala silang sinasabi, hindi napapasok tong tatlong to. Eh, ang sinasabi ng mga iba, hindi naman daw kaya mangyari. Eh, tapos na yung kanilang term, eh, suspended pa rin sila from office. Ay, malamang naman, di ba? Kung walang kung walang taning, ganun talaga ang mangyayari kasi alam naman natin na napakatagal. Lalo na yung mga kasong ganyan na ang ebidensya, Diyos ko, rim-rim ng papel. Isang forest ng puno ang ginamit sa dami-dami ng papel. So usually, at ito marami nakakailam to kasi kahit na sa mga pribadong opisina, nagkakaroon tayo ng tinatawag na preventive suspension para libre na makagalaw ang mga investigador at pati yung mga testigo na hindi sila mangangamba. Na dahil nga napakalaking impluensya, hindi sila mangangamba para sa mga sariling safety nila at yung records na hindi mawawala, yung mga ganyan. So, meron talagang preventive suspension. At base sa jurisprudence o mga kasong na-decide na ng Supreme Court, mukhang meron talagang taning ang preventive suspension. Dapat meron. Dapat meron. So sa ilalim ng, hindi lang sa ilalim ng anti-plunder law, yung anti-graft law natin, merong mandatory suspension, pero pareho silang walang period na 90 days. Pero base nga sa mga ibang batas tulad ng Revised Administrative Code, hanggang 90 days lang. So sa dami-dami ng kaso na umabot sa Korte Suprema, sinabi na ng Supreme Court, constitutional na may preventive suspension, kahit na elective official. Kaya lang sabi nila, pero unconstitutional kung forever naman. Kasi matatapos na nga ang term nila, hindi pa natatapos ng kaso. So sabi ng Korte Suprema, yung 90 days, i-jive na lang natin sa existing na batas, mukhang reasonable ang 90 days preventive suspension. Kasi nga kung matagal, kawawa naman kung inosente naman pala yung akusado. And more importantly, kawawa din ang mga constituents niya dahil entitled naman sila sa serbisyo ng mga opisyal na kanilang binoto. So, habang suspended sila, pwede ba silang magtrabaho? Katulad kasi, di ba, meron din... Oo, di ba, meron din ba silang sweldo, benepisyo? Katulad ni Senador Trillanes noon, naalala natin yun. Well, si Trillanes medyo ibahin natin. Totoo na si Senator Trillanes, I'm sorry. Tuloy-tuloy lang na nagsilbi bilang senador sa loob ng piitan, pero nga ibahin natin siya dahil ang kaso niya was not for plunder. It was for rebellion. Yes. At sa kaso ng plunder, sinabi nga natin na may specific requirements sa ilalim ng plunder law na may mandatory suspension. Sa ilalim ng batas na nagpapunish ng rebellion, walang ganong requirement for preventive suspension. So, mas iiral pa rin yung presumption of innocence, yung sa kaso na ganon, at yung karapatan ng mga botante sa kanilang hinalal na opisyal. So, yung rule, habang suspended, no work. At dahil no work, no pay. Pero sa ilalim ng plunder law, kung maakwit ang akusado, makukuha naman niya ang lahat ng sweldo at benepisyo na dapat natanggap niya during suspension from office. Of course, kung guilty, no work, no pay. Pero allowance, meron. Hindi na rin kasali. Wala siguro. Walang benefits while they are under suspension. Alright, malinaw na malinaw yan. Maraming salamat, Attorney Gabby. Maraming salamat. Okay, ito na.